So inaakusahan na po nitong si Tito Soto ang Supreme Court na lumagpas sa kanilang kapangyarihan. So wala pong itong respeto. Lumilitaw na legal expert o eksperto pa ho itong si Senate President Tito Soto na hindi naman po abogado. So siya po ay umaaktong magaling, eksperto at mas matalino pa ho sa mga maestrado o justices ng Supreme Court. Hindi naman to constitutional law student itong si SP Soto ni hindi rin profesor. Lalong hindi abogado. Pero nag-aabogado ho sa kung sino man. Ito biruin nyo, pinagbibintangan niya na ho, mga kababayan, na nag-overreach o lumagpas po sa kanilang kapangyarihan ito pong Korte Suprema. At yun nga mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan ito pong si Tito Soto, mga kabayan, tinabagay sobrang lungkot doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay BP Inday Sara, mga kabayan. Kulang na lang po, mga kabayan, umiyak po sa media. Ito pong si Tito Soto, mga kabayan. Bakit, mga kabayan? Tuluyan po kasi winasak ng Korte Suprema ang pangarap po ni Tito Sen. Ano po ba yung pangarap ni Tito Sen, mga kabayan? Di ba? Pangarap naman po nito maging Pangulo. Kaya nga po tumakbo yan nung nakaraang eleksyon na Vice President po ni Senator Lacson. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw po talaga sa kanila ng taong bayan na maging pinuno ng ating bansa. Kaya itong mga to, gusto siguro, i-circumvent na lang yung mga batas tulad ng gustong mangyari po ni Romualdez, diba? Dahil wala naman pong boboto sa kanila bilang Pangulo diba? Kaya akala po nila, mauupo po sila sa pwesto siguro, o basa. Ayan po, winasak na po ng tuluyan ng Korte Suprema yung pangarap po ni Tito Sen, mga kabayan, na maging Pangulo ng Pilipinas. Ganun po talaga, sir. Diba? Kung gusto mo po tumakbo po ulit bilang Pangulo, o pangalawang Pangulo, takbo ka sa 2028, pwede naman po Diba? Huwag mong makalandakan na, diba? Parang gusto mo pang palabasin, mali yung, mali yung 13 na husgado Diba? Parang gusto mo pang palabasin, mas magaling ka kaysa dun sa mga nagtapos ng law, nag-take ng bar exam, diba? Nag-aral, nagpakadalubhasa para maging husgado. Saan ka po mag-graduate, sir? Sabi siguro nito kaya siguro nabanggit ni Sir Larry Analid, comment dyan, ganyan talaga ang reaksyon sa mga nagtapos ng law sa Wambol University. Kaya siguro masama ang loob ni Senator Soto Bakit? Siguro gumraduate po daw ito ng law sa Wambol University, mga bayan. Hindi po niya matanggap yung desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin po, mga kabayan, sa kanya pong utak, sa kanyang isip, mas magaling po siya doon sa mga husgado. Ganoon naman po yun hindi mo matanggap Ibig sabihin, palagay mo, mas magaling ka sa kanila. Hindi mo ba, mga kabayan? Ano po yung pag-aanalisa ng mga political analyst talaga na totoo, Katulad po nila Sir Eli Saludar, dito po sa pinagmamaktol ni Tito Soto, mga kabayan. Ito, panoorin po natin yung pag-aanalisa po dyan ni Sir Eli Saludar. Sir Eli. Sir Eli, pasok po, Sir Eli. Usap-usapan ho ngayon, ito ang naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay ibinasura. At ito, pinal na ho ito, mga kababayan, ang pagbabasura ng Korte Suprema dito po sa impeachment. Final na daw po yun Ito po yung impeachment case na inihain kay BP Inday Sara nung nakaraan po na itinengga. Kasi meron po silang motion for reconsideration na pinasa itong Senado na yan po yung pinagbotohan na matulog muna. Yan na po yung final decision na po yan ng Korte Suprema. Sige po, Sir Eli, tuloy. Case o yung motion for reconsideration
ng House of Representatives. Ito with finality na po ito. Tapos na ang laban at hindi na po tatanggap ng anumang mga hirit ang Supreme Court. At ito ay may kinalaman sa naging naunang desisyon ng Supreme Court noong July 25, 2025, na kung saan ay kanilang idiniklara na yung articles of impeachment laban po kay VP Sara Duterte ay unconstitutional. So ngayon mga kababayan, yung unang desisyon, unanimous, so lahat po ng maestrado ng Korte Suprema ay bumoto ng pabor na nagdeklara na unconstitutional o labag sa saligang batas. Ito hong ginawa po ng House of Representatives. At ngayon nag-motion, wala na ito. With finality na po ito. So ibig sabihin talagang wala na pong kahabol-habol. Ito hong mga nagnanais na mabaliktad at nagnanais na maituloy yung impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Ang liwanag ito mga kababayan, Mga kabayan, FYI lang po Ang binabang ito. Yung impeachment case na po yan po yung yan po yung impeachment case last year na kung saan di umano mga kabayan nabayaran po, di ba? Nabayaran daw po di umano yung mga congressman diyan. Kaya minadali po yan, biglaan po yan Yung biglaang napuno yung pirma, na kumpleto bigla yung pirma na i-impeach si BP Inday Sara. Kaya na-impeach po si BP Inday Sara doon sa House of Representatives. Pero hindi po sila umubra sa Senado. Kaya pinatulog yung impeachment case na yun sa Senado Kaya malungkot na malungkot si Tito Soto. Yan po yun. Yan po yung impeachment case na mininiobra nung mga cronies ni Romualdez noon. Yan sila Adjong. Yan yung mga yan. Hindi umano nabayaran daw po sila last time. Last year. Kaya yung mga pirma, ang bibilis pumirma ng mga congressman kasi may bayad yan po yun mga kabayan para sa kabatiran po ng lahat ng nanonood po sa atin. Tuloy mo po Sir Sir Kasi Eli. alam nyo ang isa po sa pinakamatindi ngayon ay ito naging reaksyon ni Senate President Tito Soto, mga kababayan, na kung saan talagang yan po ang pinag-uusapan. Ang lupit po ng kanyang ang kanyang naging reaksyon dito at parang mas lumilitaw na legal expert o eksperto pa itong si Senate President Tito Soto na hindi naman po abogado. So siya po ay umaaktong magaling, eksperto at mas matalino pa sa mga maestrado o justices ng Supreme Court. Kasi Sir Eli, sa One Ball University po kasi yan gumraduate Meaning po niya, yung university na nag-graduate. Sa One Ball University, kasi Sir Eli, sa One Ball University, talagang mga IQ niya, matatalino yan. Talagang yan po yung mga nagtatapos sa buong mundo. Pag sa One Ball University ka nagtapos. Kaya hindi po niya matanggap yun, sir. Kasi pakiramdam niya, mas magaling pa po siya doon sa 13 na husgado. Yung 13 na husgado, sir, nag-aral lang naman po ng law yun. Tapos, pagkatapos na mag-aral ng law, gumraduate po sila. Tapos, nag-take po sila ng bar exam. Tapos, pagkatapos po na mag-take ng bar exam, nagpakadalubhasa po sila sa pagiging mga attorney at husgado. Kaya po sila nakaupo dyan, bilang mga husgado ng Korte Suprema. Pero, syempre, Tito Soto to Diba? Si Tito Soto, all-knowing yan Siya talaga po nakakaalam ng lahat. Kaya hindi mo niya talaga matanggap. Hindi mo niya talaga matanggap, sir. Tuloy mo po, sir. Nagtatanggol ko lang po si Tito Soto dito. Tuloy mo, sir. Na kung saan talagang yan po ang pinag-uusapan. Ang lupit po ng kanyang ang kanyang naging reaksyon dito at parang mas lumilitaw na legal expert o eksperto pa
itong si Senate President Tito Soto na hindi naman po abogado. So siya po ay umaaktong magaling, eksperto, at mas matalino pa ho sa mga maestrado o justices ng Supreme Court. O, yun ho mga kababayan. O, ito ho, yung kanyang statement at ito makikita niyo ho ito sa ating screen mga kababayan at dito ho para mabasa niyo rin ho at habang iniisa-isa ho natin ito hong issue ng pahayag ito Senate President Vicente Soto III on SC upholding decision on articles of impeachment versus BP Sara. Ito tignan niyo ho diyan sa ating TV screen. Sabi niya, ito may petsa July 29, 2026. It is a sad day. Ito raw po ay malungkot na araw para po sa constitutional law students and professors. Hindi naman to constitutional law student itong si SP Soto Ni hindi rin professor. Lalong hindi abogado. Pero nag-aabogado ho. Kasi sir, meron po yung Di ba naalala niyo mga bayan, meron po yung mga legal luminaries. Di ba? Doon po siya naniniwala sa mga legal luminaries niya Sino po ba yung mga legal luminaries niyan? Sila Justice, yung check nga pangalan nun? Corpus ba Nakalimutan ko. Basta meron dyan. Nakicomment niya sa baba mga kabayan kung sino yung mga legal luminaries nito ni Tito Soto. Si Gadon, kasama yan sa mga legal luminaries niya Si Gadon, di ba, disbar na yun. Yan yung mga legal luminaries niya ni Soto. Sila Gadon, sila Jesus Palsis, yan ang mga legal luminaries niya. On articles of impeachment versus BP Sara. Ito, tignan niyo ho dyan sa ating TV screen. Sabi niya, ito may petsa July 29, 2026. It is a sad day. Ito raw po ay malungkot na araw para po sa constitutional law students and professors. Hindi naman to constitutional law student itong si SP Soto Ni hindi rin professor. Lalong hindi abogado. Pero nag-aabogado ho sa kung sino man. Ito sabi niya, the Constitution had just been amended unconstitutionally. So, inamyenda raw po ng labag sa saligang batas yung ating konstitusyon. Sabi niya, unconstitutionally through Supreme Court overreach. Biruin nyo, pinagbibintangan niya na ho, mga kababayan, na nag-overreach o lumagpas po sa kanilang kapangyarihan ito pong Korte Suprema. So inaakusahan na po nitong si Tito Soto ang Supreme Court na lumagpas sa kanilang kapangyarihan. So wala pong itong respeto sa kanyang co-equal branch. Alam niyo, tatlong sangay ng pamahalaan. Di ba? Ang ehekutibo, yung executive branch, yung legislatura, siyempre yung Senado at ang House of Representatives, at ang judiciary. Siyempre, yan po'y pinamumunuan ng Korte Suprema. Ganyan po talaga kabastos yan si Tito Soto, mga kabayan. Pag hindi po pumabor sa kanya yung gusto po niya, sasabihan po niya na, katulad dyan, di ba, inaakusahan ang mga husgado na judicial overreach daw po, na lumagpas daw po sa kapangyarihan. Palibhasay, hindi po nataon sa kanilang kagustuhan yung naging resolusyon ng Korte Suprema. Diba? Diyan nyo makikita po kung anong uring tao, politiko. Ito po si Tito Soto, mga kabayan. Kaya po sa darating na 2028, 2035, kung ano pa darating na mga eleksyon, maging matalino na po kayo, siguro kahit tumakbo po ito ng barangay captain, huwag nyo na pong pagbigyan, mga kabayan. Bakit? Kasi piling po niya, mas magaling pa po siya sa lahat. Piling po niya, siya po ay all-knowing. Mas magaling kaysa sa mga nag-aral. Mas talong bahasa kaysa sa, di ba, sa mga eksperto. Kung ganun po, sir, hindi ka po nababagay sa Senado.
Saan ka po nababagay? Ang bagay niyo po, manghula. Maging manghuhula na lang po kayo. Ay, kasi lahat siguro alam po ninyo eh. Diba? Hulaan nyo na po yung mangyayari sa future. Diba? Baka hindi na po kayo pampolitiko eh. Pampolitika. Baka kailangan nyo na po magtrabaho kay Elon Musk sa NASA. Kasi napakatalino nyo na po eh. Baka makadiscover po kayo ng mga bagong asteroid. Diba? Magtrabaho ka saan? O, diba? Kasi alam mo lahat eh. Hanapin mo yung gamot sa COVID. Diba? Lahat na lang klaseng gamot. Pili kasi itong Tito Soto na ito. Kala mo sa lahat may alam eh. Sige po. O, hanggang na lang po muna tayo mga kabayan. Tatapusin na po natin ang ating video. At kung bago nga po kayo sa akin channel, huwag nyo nga pong kalimutang hit and like. At subscribe button mga kabayan. Subscribe button po. Ha? At hanggang sa muli. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na po natin video. Paalam.